May nakakakilabot at hindi maipaliwanag na nangyayari sa mga kagubatan at mga national forests sa Amerika. Sa makalipas na mga taon, parami ng parami ang mga taong nawawala dito. Yung iba sa kanila ay natatagpuan pero wala ng buhay. May iba sa kanilang nakakabalik, nahahanap yung daan pa uwi, pero may daladala silang kwento na hindi maipaliwanag. At bukod sa mga yan, may mga tao pang mga nawala na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Ano man nangyari sa kanila at saan sila napunta ay hindi nalalaman. At ayan ang maririnig nyo sa video na to. Ang nakapagtataka lang dito, hindi lang mga pulis at mga investigador ang mga nasangkot para mag-imbestiga sa pagkawala ng mga tao na to. Dahil maging mga paranormal expert at mga taong naniniwala sa extraterrestrial ay nadamay din sa mga kaso na to. Dahil para bang yung mga tao na to ay may nakita munang bagay o nilalang bago sila nawala. At yung mga taong mahilig makinig sa mga kwento patungkol sa biringan ay pwede nyo itong ikonekta sa unang kwento sa video na to. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong May 13, 2008, huling pasok na ito ni Brandon Swanson sa Minnesota West Community and Technical College. Yung araw na to ay ang pagtatapos ng semester nila at kadalasan pag huling pasok ay kanya-kanyang pagpaplano ng party. Kanya-kanyang inuman, kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang imbita. Hindi naman maiwasan syempre si Brandon na imbita ng mga kaibigan niya, pero wala siyang balak mag-inom nung gabi na yon. Dahil malayo yung uuwian niya, magdadrive siya ng ilang oras pauwi sa kanila. Nakatira si Brandon sa Marshall, Minnesota at yung campus nila ay nasa Canby, nasa 40 kilometro ang layo. Sa pagtatapos ng pag-aaral ni Brandon sa community college sa Canby, ay kailangan niya na mag-isip at magdesisyon kung saang university siya papasok. Para dito ay makuha niya na yung kursong gusto niya na pag-aaralan niya ng susunod na mga taon. At ayan ang mga bagay na hindi na iwasang pag-usapan. Nagkwentuhan sila magdamag habang si Brandon ay nililimitahan yung sarili niya sa pag-inom. Dahil nga magdadrive pa siya ng 40 kilometro pauwi sa kanila. Nagkwentuhan lang sila, nagtanungan sa kung ano kaya mga pwedeng mangyari sa mga susunod na taon. Kung mauulit pa ba tong inuman nila at kwentuhan. Dahil paniguradong pagpasok nila sa mga kilalang university ay hindi na sila magkakaroon ng oras magkita-kita. Umabot na yung kwentuhan nila ng alauna ng madaling araw. At nagpasya na nga sila maghiwa-hiwalay, magkanya-kanya ng uwi. At si Brandon nag-asikaso na, sumakay na siya sa kotse niya at nagsimulang mag-drive pauwi sa Marshall, Minnesota. Ang biyahe ni Brandon mula sa campus nila pauwi sa bahay nila ay isang diretso lang. Mula sa Canby, Minnesota hanggang sa Marshall, Minnesota. Wala pang isang oras na nakakalipas, nagising si Annette at si Brian Swanson, mga magulang ni Brandon Swanson, dahil meron silang natanggap na tawag. Pagtingin nila ay tumatawag pala sa kanila yung anak nilang si Brandon, kaya naman sinagot kaagad nila to kasabay ng pagtataka kung bakit kaya ito tumatawag. Pagsagot nila ng tawag ay pinangunahan kaagad nila to, ba't di pa siya nakakauwi, nasa na siya. Pero sumagot naman si Brandon na huwag kayong mag-alala, bumabiyahe na ako pa uwi. Huwag kayong magpapanik, okay lang ako. Pero habang bumabiyahe ko, ay na-drive ko yung kotse sa kanal. Hindi naman ako nasaktan, kaso nga lang yung kotse, naipit yung gulong, hindi ako makaalis. Baka pwede nyo akong sunduin, nandito na ako sa Lind, mga 10 minutes away lang sa bahay. Dahil mukhang hindi ko talaga maaalis yung kotse sa kanal. Hindi naman naiwasan na pinangunahan ng kaba at pag-aalala si Annette at si Brian. Pero dahil sinabi naman ni Brandon na okay lang daw siya, ay kinuha na kaagad nila yung jacket nila, pati yung susi ng pick-up truck nila at nagsimula na silang bumiyahe papunta sa Lind, Minnesota. At habang bumabiyahe si Annette at si Brian, napaisip sila, bakit kaya napunta sa Lind si Brandon? Samantalang galing siya sa Canby, diretso lang yung daan pa uwi. Naisip din nilang baka may dinaanan ito o may pinuntahang party. Dahil huling pasok na nga nito sa university, baka may pinuntahan pa. At makalipas ang mahigit sa 10 minuto, dumating na yung dalawa sa Lind. Tinawagan nila si Brandon kung nasaan siya. Itinuro ngayon ni Brandon yung mismong lokasyon niya. Paglagpas lang daw ng Lind malapit sa Russell, makikita nila yung kotse niyang nakaparada sa gilid ng kalsada.
Sinabi pa ni Brandon na may mga bakod silang madadaanan, pati yung kulay ng bakod, sinyalis ito na malapit na sila sa kanya. At nagsimula nang bumiyahe yung mag-asawa mula sa Lind papunta sa Russell. Kausap naman nila sa Brandon habang bumabiyahe sila mula sa Lind papunta sa Russell. Ang sabi pa ni Brandon ay nakabukas daw yung ilaw ng kotse niya para mas mabilis siya nitong makita. At sa paglipas ng ilang mga minuto, ang pinagtataka ni Annette at ni Brian, malapit na sila sa Russell, ay hindi pa nila nakikita yung kotse ni Brandon. At hanggang sa dumating na nga yung minutong nakarating sila sa Russell. Dito ay nagsimula na magtanong si Annette at si Brian kay Brandon na sigurado ka ba sa lokasyon mo? Dahil nakalagpas na kami ng Lind, nandito na kami sa Russell, hindi namin nakita yung kotse mo. Sumagot naman si Brandon na tama ba yung dinaanan nyo dahil nandito ako ngayon sa tabi ng kotse ko. Sa kinatatayuan ko ay tanaw ko yung mga bahay sa Lind, mga building dito, pati yung mga ilaw ng mga convenience store. Kaya ang ginawa ni Brian, nag-U-turn na siya at nagsimula mag-drive pabalik sa Lind. Habang bumabiyahe sila pabalik ay napaisip sila mag-asawa na imposibleng malagpasan natin yung kotse ni Brandon dahil tumitingin tayo sa kaliwa at sa kanan. Wala naman tayong nakitang kotse nakaparada, pero sa kung anumang kadahilanan mukhang nalagpasan nga natin yung kotse niya. Ang ginawa ni Brian ay binagalan niya lang yung pagdadrive niya pabalik. At pagkalipas ng ilang mga minuto, nakarating na sila sa Lind, Minnesota. Hindi nila nakita yung kotse ng anak nila. Dito ay nagsimula na silang magtaka at kabahan, habang si Brandon naman ay nayayamot dahil ang tagal nilang makarating. Kaya't habang nag-uusap sila sa cellphone, ang sabi ni Brandon ay pumarada na lang daw sila sa isang bar dun sa Lind at maglalakad na lang siya papunta dito. Dahil mula nga sa kinatatayuan niya ay pwede niya na tong lakarin at wala pang isang oras ay makakarating na siya sa Lind. Habang naglalakad si Brandon ay magkausap sila ng nanay niya sa cellphone nila. At naririnig ni Annette Swanson, yung anak niyang si Brandon mula sa kabilang cellphone, ay naglalakad ito at tumatawid sa mga bakuran. Siguro para mapabilis yung daan niya pauwi. Ang pinagtataka ni Brandon, habang naglalakad siya mula dun sa mga ilaw na nakikita niya, ay palayo rin ito ng palayo sa kanya. Ang sabi naman ni Annette, baka inaantok lang siya o baka lasing siya kaya akala niya lumalayo yung mga ilaw ng mga bahay sa kanya. Kaya naman binilisan ni Brandon yung paglalakad niya at sa paglipas ng ilang mga minuto, mag-iisang oras na ay hindi pa siya nakakarating sa Lind, Minnesota. Basta't patuloy lang sinusundan ni Brandon yung mga ilaw na nakikita niya. At makalipas pa ang ilang mga minutong paglalakad ni Brandon, sabi niya malapit na daw siya nang bigla itong huminto sa paglalakad at nagsalita ito ng oh shit sa boses at sa tonong nagulat na may kahalong takot. Pagkatapos marinig ni Brian at ni Annette yung salitang oh shit kay Brandon, ay narinig nilang nalaglag yung cellphone nito sa lupa. Pero pagtapos nito ay wala na silang narinig. Hindi nila narinig si Brandon na sumigaw, tumakbo, naglakad o ni kahit humingi ng tulong. Basta't wala na silang marinig na kahit anong tunog sa kabilang linya. Sinubukan nilang tawagin yung pangalan ni Brandon pero wala na talaga silang marinig na kahit anong tunog sa kabila. Makalipas ang ilang mga minuto ay pinatay nila yung tawag at tinawagan nila si Brandon ng paulit-ulit pero hindi na ito sumasagot. Ang ginawa ni Brian ay nagsimula ulit siya mag-drive mula sa Lind, pabalik sa Russell at pabalik ulit sa Lind pero hindi talaga nila makita yung kotse ni Brandon. Hanggang sa inaabot na sila ng umaga, humingi na sila ng tulong sa mga pulis. Mag-aalas 7 ng umaga nang dumating sila sa Lind Police Department at sinabi nila sa mga pulis dito na nawawala yung anak nila. Pero ang sabi ng mga pulis sa istasyon na to ay karapatan daw ni Brandon ang mawala. 19 na taong gulang na yung anak nila. May sarili na itong buhay. Bukod pa dyan ay galing pa ito sa mga inuman at sa mga party dahil huling pasok nito sa university. Natural lang na hindi ito makauwi. At dahil sa mga bagay na to na narinig ni Annette Swanson at ni Brian, ay nagalit sila sa mga pulis. At ilang oras pa ang lumipas, ilang oras na pagtatalo, pag-uusap at pagtatanungan, tsaka lang nagsimulang magsikilos yung mga pulis dito at nagsimulang maghanap. Ang unang ginawa ng mga pulis ay nagsibiyahe sila papunta sa Russell. Inikot nilang maigi yung daan sa Russell papuntang Lind habang kinakausap nila yung cellphone provider ng Swanson family para ipaping yung lokasyon ng cellphone ni Brandon. At dito na nagsimula magulo yung takbo
ng investigasyon. Dahil ang huling ping location ng cellphone ni Brandon ay sa Taunton, Minnesota. 30 kilometro ang layo nito mula sa Lind, Minnesota. Kaya naman mula sa Lind, ang investigasyon nila ay napunta sa Taunton. At dito na nga nila nakita yung kotse ni Brandon. Wala dito yung susi niya, wallet, cellphone. Kaya naman sa paligid ng kotse ay nagsimula silang maghanap. Pero wala silang makita mga yapak ng paa ng tao sa paligid nito. Kaya't hindi nila alam kung saan sila maghahanap. Kaya naman kumuha na sila ng mga aso na tinatawag na scent hound para hanapin o sundan yung amoy ni Brandon. At mula dun sa mga kotse ni Brandon ay nagsimula na maglakad yung mga aso habang sinusundan kung saan nagpunta si Brandon. At habang sinusundan ng mga pulis yung mga aso na to, kasabay nito yung mga pagtataka. Dahil sa dinadaanan nila ay walang makikitang bahay, building, o ni kahit anong ilaw na pwedeng makita ni Brandon kung bakit sa daan na to siya dumaan. Pero patuloy lang nilang sinundan yung mga aso. Tumawid sila ng ilang mga bakuran, tumawid din sila ng ilog hanggang sa huminto yung amoy ni Brandon sa gitna ng makakapal na damo. Hindi na ito nasundan. Wala ring mga yapak ng paa dito. Kaya naman, inulit-ulit nila. Nagsimulang sundan ulit ng mga aso yung mga amoy na naaamoy nila hanggang sa huminto ito sa parehong lugar. Dito ay hindi na alam ng mga pulis kung saan napunta si Brandon. Dahil imposible naman na huminto na lang yung amoy nito doon na para bang lumubog ito sa lupa o kaya naman umakyat ito sa langit. Sobrang bihirang mangyari yung mga ganitong mga kaso na hindi masundan ng mga aso yung amoy ng isang tao. Kadalasan humihinto yung mga to sa ilog, sa dagat, minsan sa bangin kung saan natatagpuan yung mga bangkay na hinahanap nila. Pero sa pagkakataon na to, kay Brandon Swanson ay huminto yung amoy na sinusundan ng mga aso sa gitna ng kawalan. Walang mga bahay, walang mga building, walang malapit na bayan na pwedeng puntahan ni Brandon. Sa paglipas ng ilang mga araw, mga linggo at mga buwan, ay wala silang makitang kahit anong senyales kung saan napunta si Brandon. Hanggang sa tuluyan nang huminto yung mga pulis sa paghahanap doon sa lugar. Pero yung tatay ni Brandon na si Brian ay siyang pinaka nagtataka dahil halos araw-araw, parehong oras, 2:00 ng madaling araw, pumupunta siya kung saan natagpuan yung kotse ni Brandon. Tumatayo siya dito kagaya ng pagkakatayo ni Brandon dito sa tabi ng kotse niya. Tumitingin siya sa paligid. Katakatakang wala siyang makitang mga ilaw dito. Nakapareho ng mga ilaw na nakita ng anak niya. Araw-araw, parehong oras ay pumupunta siya dito, nagbabaka sakali na makita niya yung parehong mga ilaw na nakita ni Brandon. Pero anuman ang nangyari sa anak niya at kung saan ito napunta, hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman. Magdadalawampung taon na ang lilipas. At dito na nga pumasok yung mga taong naniniwala sa extraterrestrial at ilang mga paranormal expert. Ang paniniwala nila ay baka napaglaruan ito ng kung anong nilalang. Dahil sinubukan nilang pumunta sa parehong lokasyon kung saan natagpuan yung kotse ni Brandon, wala talaga silang makitang ilaw kahit saan dito na pwedeng magpaliwanag sa ilaw na nakita ni Brandon noong madaling araw ng May 14, 2008. Ang paniniwala naman ng iba, baka mga UFO yung nakita ni Brandon at kinuha na siya ng mga to. Dahil kung babalikan natin, ay may mga huling salita si Brandon bago siya nawala. Ang tanging nasabi niya lang dito ay oh shit, na para bang may nakita siya na bagay na tumakot sa kanya. Pagkatapos nito ay nawala na siya at hindi na siya ulit nakita. Sa paglipas ng mga taon, iniiwan ni Annette at ni Brian Swanson na bukas yung ilaw nila sa harap ng bahay. Nagbabaka sakali na baka umuwi si Brandon sa kanila. Mag-iwan kayo ng comment kung ano sa tingin nyo ang nangyari kay Brandon. Nakakapagtaka man at nakakakilabot isipin, pero mula sa kinatatayuan ni Brandon ay para bang may nakita siyang bayan o city na hindi nakikita ng mga tao. At nung narating niya yung city o bayan na to, ay hindi na siya ulit
nakita. Ang mas nakakakilabot dito ay marami pang mga ganitong kwento bago pa man ito mangyari kay Brandon Swanson. Noong April 19, 1953, si Ronald Henry Tamen Jr., 20 taong gulang, isang estudyante sa Miami University sa Oxford, Ohio. Bandang alas 8 ng gabi, araw yun ng linggo, nang dumating siya sa Fisher Hall, isa itong dormitoryo sa university nila. Nung aayusin niya na yung higaan niya ay nakakita siya ng patay na isda sa kama niya. Hindi niya alam kung paano yun napunta doon, kaya't pumunta siya sa management ng building at nagpapalit siya ng bedsheet. At habang nagbabasa siya ng libro sa kwarto niya kasabay ng pakikinig sa radyo, ay may nakita siya o narinig sa loob ng kwarto niya na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Dahil bandang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi ay nagsimulang tumakbo si Ronald palabas ng dorm niya, papalayo sa building nila at pumunta siya kung saan. Bandang 10:30 nung parehong gabi na yun ay umuwi yung kasama niya sa kwarto. Nagtaka ito dahil nakabukas yung pinto, nakabukas yung radyo, maging yung librong binabasa palagi ni Ronald. Nakalagay lang ito dun sa lamesa niya habang bukas lahat ng ilaw. Inisip nito baka lumabas lang si Ronald, may kinuha at babalik din to kaagad. Kaya naman pinabayaan niya lang na bukas yung pinto. Ang kaso nga lang paggising niya kinabukasan ay wala pa rin si Ronald. Kaya naman nagsimula na siya magtanong-tanong hanggang sa dumating na ito sa mga magulang ni Ronald Tamen. At dito na nga sila nag-report sa mga pulis. Wala silang kahit anong makitang sinyales o dahilan para umalis o tumakbo papalayo si Ronald doon sa building. Puwer na lang kung may humahabol sa kanya o tumatakot sa kanya. Pero hindi uri ng estudyante si Ronald na basta na lang matatakot at tatakbo dahil miyembro siya ng wrestling team ng varsity at advisor din siya ng university. Masaya rin siya sa kursong kinukuha niya. Malapit siya sa mga kaibigan at pamilya niya, kaya't hindi nila alam kung bakit nito magagawang tumakbo papalayo ng campus nila. Sa pag-iimbestiga at pagtatanong-tanong ng mga pulis, ay may isang babaeng lumutang. Ang sabi ng babae na to nung madaling araw nung April 20, ay may lalaking kumatok sa bahay niya at pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya dahil may lalaking nakatayo sa harap ng bahay niya. Naka-t-shirt lang ito at nakapadyama. Walang sapatos, walang jacket, sa kabila ng napakakapal ng yelo sa labas at patuloy pa ang pagbagsak ng yelo. Lamig na lamig daw yung lalaki na to, balisang balisa, palingon-lingon sa kaliwat kanan at sa likuran niya. Nagtatanong lang ito kung nasaan yung bus station. Nung tinuro niya kung saan, ay nagmadali itong tumakbo, papalayo. At sigurado daw siya, nakamukhang kamukha ito ni Ronald. Ang ipinagtataka ng mga taong nakakakilala kay Ronald, bakit kaya ito tumakbo papalabas ng campus na walang sapatos, walang jacket na pwedeng sumuporta sa lamig sa labas. Bukod pa dyan ay mayroong kotse si Ronald na nakaparada sa labas ng dorm nila. Ano kayang pwedeng nakita niya o narinig niya na tumakot sa kanya ng sobra para basta na lang siya tumakbo papalabas ng campus na wala man lang siyang dalang kahit anong mga gamit. Ano man nangyari sa kanya, saan man siya napunta, ano mang nakita niya o narinig doon sa dorm nila ay maaaring hindi na natin malaman dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakikita. Dito na nagsipasok yung mga paranormal expert sa kwento ni Ronald dahil dito na ungkat na yung Fisher Hall o yung building ng dorm nila ay dating mental asylum. Ang sabi ng mga paranormal expert, baka may nakita itong pangyayari o mga biktima ng pang-aabuso sa building na to noon na siyang tumakot kay Ronald. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, ano man ang nakita at nangyari kay Ronald Henry Tamen Jr. at kay Brandon Swanson ay maaaring hindi na natin malaman. Pero sa kabila nito, pwede naman tayo magbigay ng sarili nating opinyon o spekulasyon kung ano nangyari sa kanila. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo sa mga kwento na to at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.